Kasi hindi ang usapan natin kasi yung coin ni Greek na mayroong ano. Hindi, ganito nga ang point eh. Hindi. Ay, ganito ang point. Hindi ako papayag yan, Brad eh. Hindi. Alam mo, no, ang ordinaryong tao na nakikinig sa atin, wala silang kaalaman dyan masyado eh. Hindi sila nag-aral lang. Kaya nga pinaliliwanag eh. Sa oras na ito, mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat na nakasubaybay lagi dito sa ating programa. Wala tayong ibang gagawin, mga kaibigan, kundi manood po sa debate. Debate po ito. Debate ni kapatid na Eli at saka yung isang saksi ni Jehovah. Ang isa sa kanilang pagdidebatehan dito ay yung tungkol po doon sa pangalan na Jehovah na titindigan po ni kapatid na Eli na wala po sa Biblia yung salitang Jehovah, pero yung saksi ni Jehovah na kanyang kadebate ay patutunayan niya meron, no? At ang debating ito ay doon lamang po sa tanungan portion, mga kababayan. So mga 20 minutes mahigit lamang po ito, pero marami po tayong matutunan dito, marami po tayong makalap na ebidensya at katotohanan tungkol po sa Biblia, at makikita natin yung paniniwala ng mga saksi ni Jehovah na ito po ay gawa-gawa lamang po ng mga Amerikanong nag-imbento na pangalan na Jehovah. Dahil sa Biblia po, mapapatunayan dito na wala po talagang salitang Jehovah sa banal na kasulatan, kundi ang nakalagay po ay YHWH. Kaya mas maganda, mga kaibigan, panoorin natin, pakinggan natin itong debate ng ating kapatid na Eli tungkol po sa mga saksi ni Jehovah. Sabi mo kanina, no, yung salitang yung pangalan ng Diyos ay hindi binigkas ng mga bata at matatanda dahil sa pamahiin ng mga Hudyo. Tama ko yan. Yung bang mga Hudyo dinatna ni Kristo, hindi rin binibigkas yung pangalan ng Diyos? Yung mga Hudyo, kaunti lang ang bumibigkas sa pangalan ng Diyos. Kasi sabi mo, it remained unpronounced eh. Sa mga tweet, pinapalitan mo na yung... No. During 2nd century, talagang na-blotted out na yung pronunciation ng Tetragrammaton. Na-blotted out na yun. Sa mga tweet, nung hindi wala pa 2nd century, yan na ba? Ayan, ito na po. O, sige, ano dyan? Ipakita mo sa akin ngayon kung ano ang manuscript ng Griego na mayroong YHWH. Okay, maganda pong point to yun. Maganda daw. Itong brochure namin na nilathala 1984. Extensive explanation ito and documentation hinggil sa YHWH. Hanapin natin yung Mabilis, Brad, tumatakbo yung oras, maubos ang oras. Hindi ka pwede sabihin. Parang hindi nakahanda. Maubos ang oras na sige po. Hinahanap ka. Hindi, importante ito, dokumento ito eh. Hindi, magkaharap ka kasi eh. Hindi ko magkakatawa na rin, magkakatawa sa sagot eh. Patayin yung oras. Patayin yung oras. Kung magdamag yata maghanap eh. Yan. Kasi talagang kabisado mo yun ay kita mo ako ito. Yan. Gusto pa yatang basahin lahat yung pahina, no? Yung tablet. Ba't din niya nilagyan ng marker para makita niya agad? Excuse me. Ito po ang ito po yung photocopy ng sinasabi kong Greek Septuagint na written in Greek but the tetragram remains written in Hebrew characters. Ito yung photocopy. Ngayon, makikita niyo yung fragments na tong manuscript dito sa
Jerusalem's Israel Museum. Kaya kung meron mo kayong chance na makita itong fragments na ito ng Septuagint, yung mga eskola talagang pinupuntahan niya, yung mga Bible scholar. Kaya ito, yan ang yung Greek letters. Pero yung tetragram remain written in Hebrew alphabet or character. Anong specific yan? Anong specific Bible yan? Sabi ko rito, this fragment of the Septuagint dated to the 1st century CE and containing Zechariah chapter 8 and chapter 9 is in Jerusalem's Israel Museum. It contains God's name 4 times. Palagay ko, dinadaya mo, sagot mo sa akin, brother. No, hindi ho. Si Karaya yan, hindi naman bagong tipan yan si Karaya. No, Hindi, ang usapan natin kasi, yung coin ni Greek na merong Hindi, ganito nga ang point eh. Hindi. Ganito ang point. Hindi ako papayag yan, brother. Hindi. Alam mo, ang ordinaryong tao na nakikinig sa atin, wala silang kaalaman dyan masyado eh. Hindi sila nag-aral lang. Kaya nga pinaliliwanag eh. Kaya hindi mo pinaliliwanag, nilalabo mo eh. Dahil ang usapan natin, ang tinatanong ko sa'yo kanina, inuulit-ulit ko, anong kasulatan sa Griego? Sa bagong tipan, nandun yung salitang Jehovah. Yes. Hindi ho ba ang tinatanong ko sa'yo eh? Baka tapos mabasahin mo si Karaya. Hindi ba yung Sakaria sa aklat ng Ebre yun sa matandang tipan? Yeah. Okay, bakit nagkaganon? Hindi yun. Hindi yung paliwanag mo hinahanap ko. Humihingi ako ng justifikasyon sa sagot mo. Dahil ang hinahanap ko sa'yo, aklat ng bagong tipan, ang binabasa mo, aklat ng matandang tipan. At pagkatapos, ang isa pa, yung nakasulat na binabasa mo, hindi Jehovah. Tetragrammaton, hindi Jehovah. Ang hinahanap ko sa yung Jehovah eh. Okay. Ang nasa tema natin Jehovah, hindi naman YHWH, paaalala ko sa iyo. So, ang gusto nyo talagang... Maliligaw ang tao pagka gano'n ang sagot mo. Ito, babasahin ko yung tema natin, no? Patutunayan ko na ang Jehovah, ang siyang banal na pangalan ng Diyos ayon sa Biblia. Okay, agree. Hindi naman YHWH ang nilagay mo dito, Jehovah eh. Tapos babasahin mo, YHWH. Lalabas lamang ka sa temang tinan mo. Kaya kailangan natin itong pirmahan ito. Okay, sige. Dahil harap-harapan, tinatalikuran mo yung tema, tinitindigan mo eh. No, hindi naman po. Hindi, yun lang ang ginagawa mo ngayon eh. Okay mo, Kung ang kausap mo, ordinaryong tao, hindi nagsasaliksik na kagaya ko, maililigaw mo lahat yung tao rito. Ang tinatanong ko sa'yo, bagong tipan. Ang binabasa mo, aklat ni Zechariah. Ang tinatanong ko sa'yo, saan mababasa yung ang sinasagot mo, YHWH. O paano tayo magkakasundo niyan? Okay, kung sakaling pabasa ko itong version na to at mababasa natin Jehovah, yun ba ang version nyo yan eh? So, hindi ho. Benjamin Wilson ito. Derived from... Kaya sinasabi ko sa'yo, kayo nagpapublish niyan eh. The publisher lang kung kami dito. Yun nga, pero ang copyright hindi ito po ni Greek na sinasabi mo nung panahong isulat ng mga apostol. Yan ba mismo isinulat ng mga apostol? Ikaw may sabi ka rin na coin ni Greek yung sinulat ng mga apostol eh. Nililigaw mo usapan natin eh. Hindi yan ang hinahanap ko sa'yo. This is a Greek manuscript. Tama yan. Ang napakaraing Greek nakikita manuscript ninyo pa yun kung Greek, ano? Ito rin inyo, Greek manuscript din ito eh. Di ba? You claim that this is from Greek? Yeah, that's right. Di ba? Kaya wala natin yung Greek. Hindi mo yan. Yung isa. Ito. Hindi ba yun ito? Hindi ba Greek yan, Ayan, ang yan. Kaya nga, wag mo sasabihin yung Greek. Ang hinahanap ko sa'yo, yung Gregong koine na sinasabi mo kanina na isinulat ng mga apostol. Saan doon may Jehovah? Saan doon may Jehovah? Siguro makakabuti, kapatid. Kung aanin ka, wala. Hindi ho, hindi nga pwedeng ganun eh. Hindi wala. Talagang meron. Meron ho. Kung mabasa ko ngayon sa publikasyon yung wala. Aaminin mo, dinadaya mo mga tao dito. Sige. Sige. I commit. Sige ka, nabasa ko. Tapos na usapan. Sige, nabasa na yung publication. Okay. Ito po ay nangangakwiran mula sa kasulatan, publikasyon ng Saksi ni Jehovah. Okay. Babasahin ko. We accept that is our publication. Yan. Ito, sa page 191, ganito po ang nakasulat. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago. Yung makabago hindi yung ancient.
ang pangalang Jehovah. Sino ho ang bumuo ng pangalang Jehovah? Yung ilang makabago na hindi kilala ng mga sinauna, maging Hudyo o Kristiyano man. O nakita mo, si mga apostol hindi kilala yung pangalang Jehovah. Paano nilang maisusulat sa coin ni Greek yung pangalang Jehovah? Okay, hindi mo talaga yun ang meron hong background yan, bakit yan Hindi. sinabi? Ito lang nga sa libro niyo eh. Hindi kilala. Hindi kilala yung mga Kristiyano eh. Hindi ho yun ang main quotation ho yun eh. Hindi ho kami ang nag-explain ng ganon. Quoted yun. Oy, kapatid ko, hindi kayo nag-explain ito? Hindi, kita ho ninyo. Ayan, kayo may explanation yan eh. Okay, sige ha, i-explain ko. Aklat ho namin ito eh. Hindi, aklat mo nga ito. Aha. Kaya dapat alam mo na kayo may quotation ito. Tama ha. Oo. Kaya ang tamang kapaliwanagan ho Tanong ko sa'yo ganito. Aha. Sino ba ang may paliwanag nito? Ang Watchtower ba o hindi ang Watchtower? Ang Watchtower. Ang Watchtower. Ikaw ba napapasakop sa Watchtower? Napapasakop. O kung napapasakop ka, inaamin mo bang hindi kilala ng mga Hudyo at ng mga sinauna, maging ng mga Kristiyano yung pangalang Jehovah? Okay, kaya nga dapat, hindi. Kaya nga kinutar, kasi naniniwala din ang mga saksi ni Jehovah dun eh. Kaya nga kinutar eh, kaya nga nilagay sa libro eh. Ano yan eh, half quotation yun eh, kaya kailangan it should be explained. Hindi, kung para naman yun ang talagang ganito ang punto ko. Hindi ho yun ang point ng aming book para ang nililinaw ng kapatid na Eli, kung yung Jehovah ba, yung dating katawagan ay tinatawag ng mga kilala ba ng mga apostoles? Oo! Eh bakit daw hindi daw? Sabi nito, hindi. Hindi nga yun ang tunay na kahulugan nun, yung ayon sa pagkabasa Di niya. mabuti ho, pabasa natin sa moderator para wag kayong magduda sa aking binabasa. Ayan ho. Hindi, yung context, kasi depende sa context yan eh. Yung context, teka. Okay. Bigyan mo na sa mga tao. Okay. Saan kasi ang topic ko rito talaga, ang topic ko dito sa book namin, ito yung naka-dark print, ano? Saan masusumpungan ang pangalan ng Diyos sa mga salin ng Biblia na karaniwang ginagamit ngayon? So, naririto na yung mga explanation. Ito, darating mo tayo dun sa keynote ni Mr. Eli Soriano. Sa The New English Bible, ang pangalang Jehovah ay lumilitaw sa Exodo 3:15, 6:3, etc. Yung mga teksto na. Tapos ito na ang explanation namin. Subalit kung ang Jehovah ay ginagamit sa maraming dako sa salin ito at sa iba pang salin, bakit hindi laging ginagamit ito sa bawat dako na kung saan lumilitaw ang Hebreyong tetragram sa tekstong Hebreo? Ang punto rito, yung The New English Bible, very rare mababasa mo yung text na Jehovah ang mababasa. Ngayon, yun ang question ngayon. Okay. Sa Revised Standard Version, isang talababa sa Exodo 3:15 nagsasabi, ang salitang Panginoon, capitalized written, ano? Kapag binabaybay sa malaking titik, ay kumakatawan sa banal na pangalang YHWH. So sa RSV, kapag nakabasa raw ho kayong Lord, capitalized written, YHWH daw ho yun sa original, ano? Sa YHWH nga eh. Ay, kaya nga. Okay, today's English version, isang talababa, tapos King James Version, American. Tapos ito na, sa Duway, yung may guhit ni Mr. Soriano. Sa Duway version, isang talababa o footnote sa Exodo 6:3, nagsasabi, quotation niya, quoted sa mga translator ng Duway. Ayan. Ang pangalan kong Adonai, ang pangalang ito na nasa Hebreyong teksto ay siyang pinakaangkop na pangalan ng Diyos na sumasagisag sa kanyang walang hanggang pakiran sa ganang sarili na kailan may hindi binibigkas ng mga Hudyo dahil sa pagpipitagan. Subalit, sa halip kailanman ito'y lumilitaw sa Biblia, ay binabasa nilang Adonai na nangangahulugang ang Panginoon. At kung magkagayon ay kanilang inilalagay ang mga patinig na masusumpungan sa pangalang Adonai sa 4 na titik ng di mabigkas na pangalang Hodhe Bauhe. Dahil dito ay binuo ng ilang makabago ang pangalang Jehovah. Ito yung kinote kanina, no?
na hindi kilala ng mga sinauna, maging mga Hudyo o Kristiyano man, sapagkat ang tunay na bigkas ng pangalan na masusumpungan sa tekstong Hebreo ay nawala sa palibhasa kay tagal nang di ginagamit. Quotation mark. No, Malinaw na sinasabi nga na dito nang nawala yung na ganito yun. Okay, explain ko. Sa Douay version, kaya yung book na ito may quotation mark eh. Diba, sasabat ako, maliligaw ang tagapakinig. Hindi, sige. Tinatanggap mo ba yung binasa mo, paliwanag ng Watchtower? paliwanag niya. Tinatanggap mo paliwanag yan ng Watchtower? Teka lang ha. Ibig sabihin eh, napalitan, ibig sabihin eh. Explain ako. Okay. Hindi. Kasi ikaw inferior sa Watchtower eh. Sige ha. Ipinaliwanag na ng Watchtower eh. Tinatanggap mo ba ang paliwanag ng Watchtower o hindi? Tinatanggap po. Tinatanggap mo na hindi kilala ng mga Kristiyano yung pangalang Jehova. Hindi ho yan ang paliwanag ng quotation lang yun sa Douay eh. Ito eh. Kung sabihin quotation, pag ito'y quotation, this should be opened by a close and open and close quotation mark. Okay. Wala naman eh. Wala oh. Ang simula ng Ikaw naman eh nang dadaya ka eh. na ipakikita ko sa Dadaya ka eh. Ganito eh. Bakit ka mo ha? Ang quotation. Yes. Halimbawa ikaw eh, announcer ano. Para huwag kang mabintangan ng plagiarism na ikaw eh nagsasalita nung hindi mo salita. Eh kinasasabihin mo, halimbawa, and the president said, quote. Tapos, gano'n, ang quote. Ngayon, ito, walang quote ng quote. Ito ay paliwanag ng Watchtower na ang pangalang Jehova ay hindi kilala ng mga Kristiyano. Tinatanggap mo ba o hindi? Hindi ho. Ang hindi ko tinatanggap na, okay, moderator. Ipakikita ko sa inyo sa book na ito na yan ay quoted lamang doon sa... Wala. Yun po ang simula ng open quotation. Wala open quotation. Alin ang open quotation? Ayun ho. Saan nagtatapos yun? Ayun po, ayun ho. Saan nagtatapos yun? Ayun ho, napansin ninyo. O ngayon, sino may paliwanag no? Yung Douay version. Hindi! Jehova! Hindi sa may Bali, Douay version yun, kinote na ganilagyan ng Sige, papalitan ko ha. Okay, sige ho. Ayaw mong pumayag doon sa isang libro. Yeah, may punctuation mark naman eh. Quotation mark. Basahin ninyo. Kung sino ang nag-aral ng literary journalism, Sige. mababasa ng Maghahanap pa tayo na nag-aalam ng Ito yung open quotation, tapos ang quotation na yun, nagtatapos dun sa, yan natin tama yung quotation mark. So this is the whole sentence quoted from the Douay version. Hindi, aantayin ko, Brad, yung libro ipakikita mo mag-set ka ng isang pagkakataon na ipakikita mo na ang nagpaliwanag nito ay ang Douay version. Yeah, that's right. Meron akong Douay version na yan na yan. Yan mismong wordings na yan. Pinipilit mo nila, hindi tayo magkakasundo nun eh. Okay, pwedeng ngayon din. Pwedeng tumakbo ka kay Brother Abundanyo. Manghiram ka ng Douay version. O sige, next time na lang ha. Next time. Ito ang sabi dito sa inyong New World Bible Translation Committee. Yeah, that's right. Tanggapin mo muna, itong forward na ito, sino may gawa? New World Bible Translation Committee. Ayun, mga authorities niya. Yeah, that's right. Ang sabi dito, while inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Ang tanong ko, totoo ba ang sinasabi ng Watchtower na mas naniniwala kayo, mas tama yung Yahweh? Okay, ayun ho rito. Teka. While inclining to Tagutin mo lang lang. Teka. As the more correct, teka lang ho while inclining to view the verse. Mas accurate. Okay. Anong tanong niya? Ayun yung tanong ko, naniniwala ka na paniwala ng Watchtower, mas tama Yahweh? No, ang talagang side namin dyan. Sinabi na yun eh. Okay na yun eh. Yes or no lang. Naka-incline doon. Yes. Mas tama Yahweh? Hindi mong mas tama. Hindi, more correct, mas tama. Yes. Ang tanong ko, kung mas tama ang Yahweh, bakit hindi nyo ginagamit? Niretain daw po nila. Niretain nila dahil sa people's familiarity with it since the 14th century. Maamin ka ba na yung salitang Jehova lumabas lang nung ikalabing-4 na siglo?
Umaamin ho ako. Oo, sa makatwid. Kung nung ika-14 na siglo lang lumabas ang salitang Jehova na inaamin mo, Aha. nung isulat ang Biblia ay nung unang siglo, tinatanggap mo na ngayon, walang Jehova doon sa isinulat ng mga apostol. Merong tetragrammaton, walang pronunciation. Wala akong sinabi kasing gano'n eh. Tanong ko Jehova, hindi pentagrama doon eh. Tanong ko sa'yo, inaamin mo na ba ngayon na nung sumulat ang mga apostol, walang pangalang Jehova? Meron. In form of the tetragrammaton. Yung pangalang Jehova, tinatanong ko Ay, sa'yo. yung literal. Yung pronunciation. Hindi pronunciation. Spelling, pronunciation, and everything about Jehovah. Nung sumulat ba mga apostol, meron na nun, wala pa. Yung pronunciation na Jehovah. Sila nga. Inaamin ko yun. Inaamin mo na wala pang pangalang Jehovah nun. No, hindi. Yung pronunciation na Jehovah. Halo? Yun daw po. Yung pronunciation, may spelling naman Jehovah nun. Wala, siyempre. Sa mga kapit, inaamin mo ba ngayon? Inaamin mo ba ngayon na wala ng pronunciation nun at wala pa rin nun ang spelling nung isulat ng mga apostol ng Biblia? Meron na akong spelling ng Jehovah ng in form of YHWH. Ikaw na nga Kaya alam sabi, yung pronunciation. YHWH eh. Oh no! Tinatanggap. Tatanong ako ha. Sana magtapat ka noon. Nagtatapat Oo, magtapat ka. Meron na bang Jehovah noon o wala pa? Ano po ito? Hindi ba ganyan yung tanong? Pronunciation and spelling and everything. Okay. Everything daw. Liliwanagin ko konti ha. Hindi, tasagot ka lang naman kung meron na bang Hindi kasi, Jehovah noon o wala pang Jehovah noon. clear question should be answered in a clear Kaya nga, ibiniligo mo, clear na ang dapat mo isagot eh. Tinan nyo, mga kababayan, no? Tinan ninyo ha. Sabi niya rito, inamin niya rito, na mas tama ang Yahweh. Tama. Ang Jehovah, lumitaw lang nung ika-14 na siglo. Nang isulat ang bagong tipan ay noong unang siglo. Sa makatwid, 13 siglo na nakasulat ang bagong tipan bago lumitaw yung pangalang Jehovah. At tanong ko, napakaliwanag eh. Inaamin mo ba ngayon na wala pang Jehovah nung isulat ng mga apostol yung bagong tipan? Bakit po ang sinasabi ninyo ay Yahweh ang nakasulat, hindi po Jehovah? Hindi Yahweh ang sinasabi ko. Kundi, pinaamin ko sa kanya kung meron lang Jehovah, inaamin niya nung isulat ng mga apostol. Meron na eh. Jehovah. meron na in YHWH form. Hindi Jehovah. Hindi ako pwede sa ganitong klase ng usapan eh. Kaya pala ayaw mong pumirma, gano'n lang pala. Sige. Harap-harapan na sa libro mo, tinatanggihan mo. Kasi hindi naman ang kahulugan ng YH. Layo naman ng YH. Kaya nga ako tumutulog to sa Pwede iyo. maging Yahweh. Sabi mo kanina, So, ayan po, no? Sayang, hindi natin makita yung buong debate, mga kaibigan, at saka yung cross-examination lang ni kapatid na Eli kay Rafael Palacio. Yung ating nakita, hindi natin nakita kung paano din ikrinos ni Mr. Rafael si kapatid na Eli. Wala kasi akong makita, mga kaibigan, pero kung makita ko po yun, gusto ko rin mapanood kasi sa totoo lang, ngayon ko lang napanood ito, hindi ko po pa napanood. Ang napanood yung debate ng saksi ni Jehovah at saka ni Brother Eli ay yung kay Obidos, Mr. Obidos, at saka yung isa pa, nakalimutan ko yung pangalan. Sana makita natin ulit yon kasi napakaganda dahil makikita po natin dito kung paano po nakita ni kapatid na Eli yung mga sinasabi ng mga saksi ni Jehovah, kasi itong mga saksi ni Jehovah mababait din naman ng mga ito, no, mga kaibigan, at masisipag din sa pagbahay-bahay upang ikalat ang aral ng Diyos. Kaya lang ang problema, mayroong konting donasyon na hinihingi. At saka ito ay mali yung kanilang ipinipilit yung pangalan na Jehovah. Mali po yun. Ayon sa ating napakinggan, napanood, mga kaibigan, napatunayan na wala talagang pangalan na Jehovah. Na ito talaga, mga kababayan, ay imbento ng mga Amerikano na kanilang mga puno. So,
dito nakita natin na mali po na tindigan po nila. Kasi yung Biblia po ng Saksi ni Jehovah, mga kababayan, kung nakakita na po kayo ng Biblia ng Saksi ni Jehovah, kasi itong mga Saksi ni Jehovah na ito ay masipag sila, magbahay-bahay. At mababait sila, hindi sila nakikipag-away ng kagaya ng mga ibang relihiyon na talagang umabot pa sa punto na makipagsuntukan. Pero itong mga Saksi ni Jehovah, mababait po sila. Lagi akong may nakakausap na Saksi ni Jehovah. Kaya lang, ang problema lang sa kanila, ipinipilit nila yung pangalang Jehovah na yun daw ang original na pangalan. Pero dito, napatunayan natin na walang isinulat o walang nabanggit ng mga apostol na pangalang Jehovah. Kasi yung word na Jehovah ay lumitaw lang sa nung wala na ang mga apostol at yung mga sinaunang Kristiyano, panahon nila Pablo. Kaya nga hindi nabanggit ni Pablo yan nabanggit ng mga apostol yan kasi wala talaga ng ganyan. Kahit sa Lumang Tipan, wala din. Ang nakalagay kasi sa Lumang Tipan, mga kababayan, ay yung word na YHWH. So YHWH, ang nakapagtataka nun, ba't hindi nila sinunod yung YHWH sa kanilang isinulat, pinalitan pa ng JHVH, mga kapatid. May paliwanag sila dyan, pero hindi po tayo payag na ganon. Dahil, ba't mo nilagyan ng, linagyan mo ng vowels, wala naman yung original. Kung hindi mo mabigkas, di wag mo nang kasi mga kaibigan, minsan naisip ko kung bakit nawala yung pronunciation ng YHWH. Como nung panahon ni Moises ay kaya nilang bigkasin po yon, pero may mahigpit na utos ng Diyos na wag mo dapat banggitin yung pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Kaya yun po siguro ang isang dahilan kung bakit nawala po yung pronunciation ng pangalan ng Diyos. Tama yung logic o paliwanag ng kapatid na Eli na kung hindi mo man alam yung pangalan ng Diyos, kasi siguro ayaw niyang mabigkas sa walang kabuluhan. Yung pangalan na nga lang na Hesus Kristo o Kristo, mga kapatid, ay ginagaya ng mga tao. May kilala ako, pangalan Jesus. Yung iba naman, Kristo, ginagamit dyan po sa sabungan. So, ginagamit nila sa walang kabuluhan. Yung Jesus naman, may kilala akong pangalang Jesus, pero tarantado naman. So, ginagamit nila yung pangalan na hindi po matuwid. Kaya yun po siguro ang purpose kung bakit nawala yung pronunciation ng Jehovah o yung pangalan ng Diyos na totoong pronunciation. Kasi maaari baka kapag alam natin kung ano po yung pangalan ng Diyos, magamit natin sa ating mga anak o sa mga ibang tao, malapastanganan yung kanyang pangalan. Kaya yun ang isa sigurong dahilan kung bakit nawala po yung pronunciation ng pangalan ng Diyos. Yung mga iba kasi, mga kaibigan, sinasabi nila Yahoo daw. Meron akong napanood na kinadebate ng kapatid na Eli na isang born again na Yahoo daw ang pangalan ng Diyos. Yung iba naman ay Yahweh, no? Yung mga Ophirian naman, sabi nila Yahweh. At si Kristo naman daw ay Yahweh Shai. Kanya-kanyang tawag yan kanya-kanyang tindig na sila ang totoo. Si kapatid na Eli sabi niya, wag mo nang problemahin kung anak ka, ang itawag mo sa kanya, ama. Ang sabi naman ng mga oneness, ang sabi naman ng mga Saksi ni Jehovah, hindi naman daw pangalan yun, kundi yun daw po ay titulo. Alam nyo mga kaibigan, miski nga titulo, pwede mong itawag din sa tao na bilang pangalan niya Katulad po yung mga tinatawag natin ngayon na abogado o attorney, yung engineer o yung mga teacher. Minsan tinatawag sa kanilang titulo pakitawag mo nga si engineer, pakitawag mo nga si attorney. O di ba ganon? Minsan ginagamit din yun pero hindi man yun yung talagang pangalan. Kaya lang, ang point ko lang dito mga kaibigan, miski yung ama, pwede mong itawag sa tatay mo kasi anak ka. Sabi nga ng kapatid na Eli, anak ka, wag mong tawagin sa kanyang pangalan dahil anak ka, kasi kung tawagin mo siya sa kanyang pangalan, kalapastanganan po yon, sabi niya. Totoo naman. Kasi kung tawagin mo yung tatay mo
hindi mo naman tinatawag yung pangalan niya. Pedro, halika nga dito. Wala namang ganun eh. Di ba? Ang tawag mo sa kanya, tatay, minsan pa nga, huwag mong basta-basta ang tawagin na, halika nga dito, tatay. Wala eh. Alam niyo mga kaibigan, tama pa rin kahit saan ang gulo ang kapatid na Eli. Inamin po ng saksi ni Jehovah na ito na wala talagang nakalagay na Jehovah kundi tetragrammaton, na yun po yung tinatawag na YHWH, at hindi tayo tutol doon. Kasi ang talagang makita sa original na manuscript ng Biblia, mga kababayan, ay may makikita tayong tetragrammaton na yun po yung tinatawag na YHWH o Yod-Heh-Vah-Weh, mga kaibigan. Pero hindi nga natin mabigkas eh. Mahirap bigkasin. Kaya ang ginawa po ng mga translator, ginawa na lamang po na Panginoon o God. Yung iba naman na translation ay ginawang Yahweh. Binigyan ng vowels, mga kaibigan, para lang mabigkas, no? Pero hindi yun talaga yung pronunciation, no? Ito namang mga saksi ni Jehovah, pinalitan. Ang masama doon, mga kababayan, miski sa bagong tipan na wala naman nabanggit kahit tetragrammaton, nilagyan nila puro lahat ng mga salitang God, lahat na salitang Panginoon, ay ang ipinalit nila Jehovah. Kaya sa bagong tipan, sa kanilang Biblia, kahit sa bagong tipan may mababasa kang salitang Jehovah dahil sa kanilang sariling translation, no, mga kaibigan. Isang pandaraya din po 'yon. At saka yung ginagawa nila na komo mabuti dahil nagbahay-bahay sila para ipahayag o ikalat yung salita ng Diyos sa mga tao, okay naman yun, wala namang problema. Kaya lang ang problema lang, humihingi po sila ng donasyon. Kung may malaki-laking pamphlet, yung maraming pages na pamphlet, pinapababayaran eh. Hindi yung iba, ang kanilang sinasabi, donasyon lamang po para sa publication. Yon. So parang nagpublish sila, pinapabayaran sa mga tao, no, mga kaibigan. Humihingi sila ng konting donasyon. Hindi po maganda po 'yon, no? Yung humihingi ka ng donasyon. So yun po yung katuparan sa Biblia na marami talaga yung magsisipa rito sa aking pangalan, sabi ni Kristo. Gagamitin nila yung pangalan ng Diyos o yung aral ng Diyos para malinlang ang tao. Mga kapatid, alam ko mababait naman po yung mga saksi ni Jehovah, no? Magaganda naman sila kung bihis sila kasi mahahaba yung kanilang buhok, mahahaba din yung kanilang mga suot. Magaganda tignan, no, mga kaibigan. Kaya lang, ang isa sa mali sa kanilang ikinakalat ay yung pangalang Jehovah. At saka meron pa, no, yung kanilang paniniwala na yung nasa Revelation chapter 6 na yung puting nakasakay sa kabayo na doon sa Revelation chapter 6 verse 1 hanggang 9, no, ay ayon sa kanila si Kristo daw po yon. Pero sa pagsiyasat ng kapatid na Eli, napatunayan na hindi po si Kristo. So mga kaibigan, kung atin pong titignan yung mga mangangaral ngayon, como hindi naman siguro intensyon itong mga saksi ni Jehovah, maliban lang yung mga kanilang puno, no? Pero yung mga Pilipino, alam ko hindi naman siguro nila intensyon, yun naman siguro talaga ang nila, natutunan nila. Pero mga kaibigan, sana po damihan pa natin na magsiyasat. Yung pangalan Jehovah na nga lang, mga kapatid, ay malaking bagay na po yun, na yun po yung ating paniniwala na mali naman, no? At gaya yung ginagawa din ng mga Katoliko, nasanay kasi ng tao kasi popular, sabi sa binasa ni kapatid na Eli, popular yung pangalan Jehovah, kaya kahit hindi po yun ang pinakatama, mas tama yung Yahweh, Jehovah na lang kasi yun yung popular.
ganun po pala, no? Ang mga kaibigan. Ang mga tao kasi, gaya ng mga Katoliko, na sila po ay ang talagang nakagisnan na natin, yung itsura, yung mukha ni Kristo na inilalagay ng mga Katoliko. Dahil sanay na tayo doon, mga kaibigan, mga kababayan. Pagtingin pa lang natin, agad-agad, Jesus po yung ano natin Pero sa katunayan, hindi rin yun yung mukha ni Jesus hindi rin yun yung mukha ni Kristo mga kaibigan. May mga nakatatak na kasi sa atin na mahirap ng burahin. Pero kung tayo lamang po ay talagang bukas ang ating pagkaunawa at isipan at ang puso, bukas lang tayo na tumanggap sa katotohanan, madali lamang po mabura yun, no? Na yung mukha na ipinapakita ng Katoliko, hindi po yung mukha ni Kristo. Gaya din yung Jehovah, hindi po yun yung talagang pangalan ng Diyos. Kaya mas maganda kung anak ka, tawagin mo na lang Ama, o Panginoon, o Lord, or anuman, mga kaibigan. So yan po mga kaibigan, no? Maraming salamat po sa inyong panunood. Sa susunod po nating ipakita siguro ay yung debate nila kay Mr. Obidos. Mas maganda kasi yun mas mahaba at mas may paliwanag po doon, no?